Paglagpas ng 60, sino nga ba talaga ang maaasahan mo? Maraming taon nating inakala na kapag dumating ang mga pagsubok sa katandaan, ang una nating tatakbuhan ay pamilya, mga anak, apo o kapatid. At minsan totoo naman yon. Pero habang tumatanda tayo, unti-unting lumilinaw ang realidad. Ang dating palaging nariyan, unti-unting nagiging abala, may sariling buhay at hindi na laging available tulad ng dati. Hindi ito tungkol sa pagtuligsa sa pamilya. Mahal pa rin natin sila. Pero ito ay tungkol sa katotohanan na kung gusto nating manatiling matatag, hindi tayo pwedeng umasa lang sa ibang tao kahit pakadugo natin. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 6 na sandigang mas matibay pa kaysa sa pamilya. Mga bagay na hindi nawawala, hindi nang iiwan at hindi naaapektuhan ng personal na problema ng iba. Mga sandigang ikaw mismo ang may kontrol. Hindi ito para lumayo ka sa pamilya mo, kundi para mas maprotektahan mo ang sarili mo. Para kung dumating man ang panahong kailangan mo ng lakas, ng suporta o ng direksyon, hindi ka mawawala. Hindi ka maghihintay sa wala at hindi ka matutulog sa gabi na may takot sa isip at puso. Kaya kung ikaw ay nasa 60 na o papunta na roon, siguraduhin mong mapanood mo ito hanggang dulo. Dahil ang mga sandigang ito, kapag naintindihan mo, magbabago ang pananaw mo sa pagtanda. At higit sa lahat, bibigyan ka nito ng tiwala sa sarili at katahimikan sa puso. Tara, simulan na natin. Pillar 1, pinansyal na kalayaan. Ang pera hindi lahat sa buhay. Hindi nito kayang palitan ang pagmamahal, oras o tunay na koneksyon. Pero pagdating sa kalayaan, kapayapaan ng isip at seguridad, malaking papel ang ginagampanan ng pinansyal na kalayaan. Habang tumatanda tayo, lalo na paglagpas 60, mas ramdam natin ang kahalagahan ng pera, hindi bilang kayamanan, kundi bilang proteksyon. Proteksyon mula sa pangangailangang manghiram, proteksyon mula sa pagiging pabigat, at proteksyon mula sa pakiramdam ng pagiging helpless. Isipin si Richard, isang 72 years old na retirado. Buong buhay niyang sinuportahan ang kanyang mga anak, pinag-aral, pinahiram ng pera, at laging nandyan sa panahon ng pangangailangan. Kaya naman, akala niya kapag siya naman ang nangailangan, natural lang natutulong ang mga ito. Pero nang dumating ang biglaang gastusing medical, hindi sapat ang kanyang natirang ipon. At nang lumapit siya sa mga anak niya, sabay-sabay din pala silang may sariling pinagdadaanan. May bayarin sa bahay, may anak na pinag-aaral, may utang na kailangang bayaran. Hindi nila tinanggihan si Richard dahil wala silang pakialam. Tinanggihan nila dahil wala rin silang maibigay. At dito niya napagtanto, pagmamahal ng anak ay hindi laging katumbas ng kakayahang tumulong. Kaya't ang pagkakaroon ng sariling pinansyal na lakas, hindi ito luho, isa itong necessity. Hindi mo kailangang yumaman, pero kailangan mo ng plano. Kailangan mong itanong sa sarili mo, may sapat ba akong ipon kung may emergency? Sigurado ba akong tuloy-tuloy ang pension o retirement income ko? Marunong ba akong mag-budget at umiwas sa utang? Meron ba akong health insurance o backup savings? Kung ang sagot sa alinman sa tanong na yan ay hindi, ibig sabihin may kailangang ayusin habang maaga pa. Maraming Pilipino ang nahihiyang pag-usapan ng pera, lalo na sa katandaan. Pero ang totoo, ito ang isa sa mga pinaka-importanting bagay na dapat paghandaan. Dahil kapag wala kang sariling pinansyal na suporta, mas mataas ang tsansa mong mabaon sa utang, mawalan ng access sa magandang gamutan, o mawalan ng kakayahang mamuhay ng may dignidad. Mag-aral kung paano mag-budget kahit simple lang, iwasan ang walang saysay na gastos. Kung may extra kang kita, ilagay ito sa emergency fund. At higit sa lahat, maging mapanuri. Huwag basta-basta magtiwala sa mga investment scam o pautang na walang kasiguraduhan. Dahil sa huli, ang tunay mong kaagapay, hindi anak, hindi apo, hindi kaibigan, kundi ang sarili mong paghahanda. Kapag may pinansyal kang kalayaan, hindi mo kailangang umasa sa iba. Mas kaya mong mamili, mas kaya mong tumanggi, at mas kaya mong ipaglaban ang sarili mong kapakanan. At sa mundong puno ng pagbabago, yan ang suporta na hindi ka iiwan. Pillar 2, kalusugan ng katawan. Kapag mahina ang katawan, limitado ang galaw. Kapag masakit ang kasu-kasuan, apektado ang araw. At kapag lumala ang kondisyon, pati kalayaan mo, unti-unting nawawala. Kaya sa 6 na sandigan ng matibay na pagtanda, ang kalusugan ng katawan ay isa sa pinakaimportanteng haligi. Pwede kang magkaroon ng sapat na pera.
pwede kang may mapagmahal na pamilya. Pero kapag ang katawan mo ay hindi mo na kayang gamitin ng maayos, lahat ng plano mo mapuputol. Kaya't habang maaga pa, dapat nang kumilos. Tingnan natin ang kwento ni Carl, 68 years old. Noon aktibo siya, mahilig maglakad, sumasama sa mga lakad ng barkada at may sigla sa bawat araw. Pero nang mag-retire siya, napabayaan ang katawan. Wala na sa routine ang ehersisyo, naging madalas ang instant food at halos buong araw ay nauupo lang sa bahay. Sa una okay pa, pero unti-unti ramdam niya ang bigat ng katawan, hirap sa pag-akyat ng hagdan at pananakit sa likod. Dumalang ang lakad sa labas, lumayo ang mga kaibigan at ang dating aktibong Carl ay naging tahimik at limitado ang kilos. Ang masakit, kahit gustuhin ng mga anak niyang alagaan siya araw-araw, hindi nila magawa. May trabaho, may pamilya at may sariling obligasyon. Dito niya na-realize kung gusto niyang manatiling independent, kailangan niyang alagaan ang katawan niya ngayon na. Hindi mo kailangang maging bodybuilder, hindi mo kailangang mag-diet na mahirap sundan. Ang kailangan lang, consistency at disiplina. Maglakad kahit 15 minutes bawat araw. Iwasan ang sobrang alat, mantika at asukal. Kumain ng prutas, gulay at whole foods. Magpa-check up ng regular kahit wala kang nararamdaman. At kung may nararamdaman ka, kahit simpleng pananakit, huwag ipagsawalang bahala. Mas madaling ayusin habang maaga kaysa hintayin pang lumala. Hindi mo mapapasa sa iba ang responsibilidad sa katawan mo. Kahit gaano ka kamahal ng pamilya mo, hindi nila pwedeng mag-ehersisyo para sa'yo. Hindi nila pwedeng kontrolin ang kinakain mo. At hindi nila kayang pigilan ang paglala ng sakit kung ikaw mismo ang nagbubulag-bulagan. Tandaan, ang kalayaan mo ay nakaangkla sa kalusugan mo. Kung malakas ka, makakagalaw ka. Makakapunta ka kung saan mo gusto. Makakapamuhay ka ayon sa gusto mo, hindi ayon sa limitasyon ng katawan mo. Kaya habang may lakas ka pa, gamitin mo ito para palakasin palalo ang sarili mo. Dahil sa pagtanda, ang tunay na kasangga mo, hindi caregiver, hindi gamot, kundi ikaw mismo. Pillar 3, social circle o barkadahan. Pag may edad ka na, isa sa mga pinakakakaibang nararamdaman ay ang katahimikan. Hindi yung tahimik na nakaka-relax, kundi yung uri ng katahimikan na parang may kulang. Ito ang katahimikan na dulot ng pag-iisa. Habang tumatanda, unti-unting lumiliit ang mundo. Ang mga kaibigan mo dati nag-migrate na. Yung iba may sarili ng pamilya. Yung iba, wala na. Minsan inaasahan natin na ang pamilya, mga anak, apo, kapatid, sila ang magbibigay sa atin ng companionship. Pero habang abala sila sa trabaho, sa pagpapalaki ng mga anak, sa sariling problema, tayo natitira sa bahay, maghapon sa sala, minsan isang buong linggo walang nakakausap. Ganito ang nangyari kay Margaret, 73 years old. 2 ang anak niya at pareho silang mababait. Pero dahil pareho ring busy sa trabaho at buhay, bihira na lang makadalaw. Dati lingguhan ng video call. Ngayon, minsan isang buwan na lang. Wala sa loob pero ramdam ni Margaret, unti-unti siyang napag-iiwanan. Pero imbes na malugmok, kumilos si Margaret. Nagsimula siyang mag-reconnect sa mga dati niyang kaibigan. Sumali siya sa senior group sa barangay. Tuwing umaga may walking group silang binuo. Tuwang-tuwa siya hindi lang sa kwentuhan kundi sa tawa, sa shared stories at sa pakiramdam na may kasama pa rin siya sa journey ng buhay. Ito ang napagtanto niya. Hindi mo kailangang maghintay ng tawag para maging masaya. Hindi mo kailangang umasa sa bisita para lang may makausap. Pwede kang gumawa ng sarili mong komunidad. Ang social circle ay hindi luho sa pagtanda, isa itong pangangailangan. Pag may kaibigan kang nakakausap, bumababa ang risk ng depression, dementia at sakit sa puso. Pag may community kang kasama, may dahilan kang bumangon sa umaga. Pag may nakakakilala sa'yo, kahit hindi mo kadugo, may pakiramdam ka ng halaga. Kaya itanong mo sa sarili mo ngayon, may mga kaibigan pa ba akong nakakausap? Meron ba akong grupo o activity na kinabibilangan? Kailan ang huling beses na tumawa ako kasama ang iba? Kung hindi mo maalala ang sagot, oras na para kumilos. Pwedeng simple lang. Mag-hello sa kapitbahay. Sumali sa online groups para sa mga senior. Mag-aral ng bagong hobby na may kasamang iba. Mag-volunteer sa simbahan o community center. Dahil sa huli, ang barkada ay hindi lang pangkabataan. Sa katandaan, mas lalo natin sila kailangan. Hindi para sa inuman, kundi para sa kwentuhan.
Hindi para sa lakwatsa kundi para sa koneksyon. Kapag meron kang mga taong nagpapasaya sa'yo, hindi mo mararamdaman ang bigat ng pagtanda. At kahit anong mangyari, hindi mo kakaharapin ang buhay na mag-isa. Pillar 4. Layunin at silbi sa buhay. Kapag tumuntong ka na sa edad 60, mapapansin mong dahan-dahan nang nawawala ang mga papel na dati mong ginagampanan. Hindi ka na nagtatrabaho, hindi ka na kasing busy bilang magulang, at kadalasan, mas tahimik na ang araw-araw mong buhay. At dito nagsisimulang pumasok ang tanong, para saan pa ako? Maraming senior ang dumadaan sa pakiramdam na wala ng silbi. Pero ang totoo, ang layunin ay hindi nawawala, nag-iiba lang ng anyo. At kung gusto mong manatiling masigla, masaya at mentally active, kailangan mong tukuyin muli ang bagong silbi mo sa panibagong yugto ng buhay. Tingnan natin ang kwento ni George, 70 years old. Isa siyang dating engineer. Matapos mag-retire, tuwang-tuwa siya sa unang buwan. Tulog ng mahaba, nood ng TV at pahinga buong araw. Pero paglipas ng ilang buwan, nakaramdam siya ng kawalan. Wala ng sense of direction, parang may kulang. Doon niya naisip, hindi pa tapos ang kwento ko. Kaya nag-volunteer siya sa isang public school. Tinuruan niya ang mga bata kung paano gumawa ng simpleng project gamit ang kahoy at wires. Araw-araw siyang excited. Bumalik ang sigla, bumalik ang sense of purpose. Ito ang lakas ng layunin. Hindi lang ito dahilan para gumising sa umaga. Ito ang nagsisindi ng apoy sa puso mo. Ito ang nagbibigay saysay sa bawat araw mo. Hindi mo kailangan ng grand project o malaking mission. Minsan, sapat na ang pag-aalaga sa halaman, pagbabahagi ng karunungan sa mas bata, pagiging tagapayo ng ibang seniors, pagsusulat ng journal o kwento, pagtulong sa simbahan o community pantry. Ang mahalaga, gumagalaw ka hindi lang dahil kailangan, kundi dahil may dahilan. Kapag may layunin ka, hindi mo na kailangan umasa sa iba para sa kaligayahan. Hindi mo na kailangang maghintay ng text o tawag para maramdaman mong mahalaga ka. Alam mo sa sarili mong may halaga ka. At sa panahon ngayon, kung saan ang mundo ay mabilis magbago, ang pagkakaroon ng malinaw na silbi sa buhay ang magsisilbing anchor mo. Kapag meron kang layunin, hindi ka madadala ng lungkot, hindi ka malulunod sa katahimikan, at hindi ka basta-basta bibigay sa panghihina ng loob. Tandaan, ang edad ay hindi hadlang para maging makabuluhan ang buhay mo. Ang silbi mo ay hindi natatapos pag nagretiro ka. At ang halaga mo ay hindi nakabase sa ginagawa ng iba. Nakabase ito sa desisyon mong magpatuloy na maging ilaw sa mundong ginagalawan mo. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, anong makabuluhang bagay ang pwede kong gawin, hindi bukas kundi ngayon? Pillar 5, Emotional Resilience o lakas ng loob. Sa edad na 60 pataas, hindi na lang pisikal na kalusugan ang sinusubok, pati damdamin, isip at puso. Dumarating ang mga pagbabago, nawawala ang mga kaibigan, may umaalis na mahal sa buhay, may mga araw na pakiramdam mo'y mag-isa ka na lang sa mundo. At sa mga panahong iyon, hindi sapat ang suporta ng iba kung wala kang sariling lakas ng loob. Kaya ang ikalimang sandigan ay hindi isang tao, hindi isang bagay, kundi ang tibay ng iyong loob. Ito ang kakayahang bumangon kahit ilang ulit kang nadapa. Ito ang lakas na hindi mo kailangang ipakita sa iba, pero alam mong naroon sa loob mo. Isipin si Helen, 75 years old. Namatayan siya ng asawa matapos ang 40 years na pagsasama. Sa una, umasa siya sa mga anak niya para sa emosyonal na suporta. Pero sa paglipas ng panahon, napansin niyang kahit mahal siya ng mga anak niya, may kanya-kanya rin silang pamilya at problema. Napagtanto ni Helen, hindi ko pwedeng iasa ang paghilom ko sa iba. Kailangan ko rin itong harapin mag-isa. Kaya nagsimula siyang mag-journal. Araw-araw isinusulat niya ang nararamdaman niya. Sumali siya sa grief support group. Natutunan niyang tanggapin ang sakit, hindi takasan. At unti-unti, nakahanap siya ng kapayapaan, hindi sa ibang tao, kundi sa sarili niya. Ito ang tunay na emotional resilience. Hindi ito pagiging matigas. Hindi ito paglimot sa sakit. Ito ay ang kakayahang tanggapin, iproseso, at palayain ang bigat ng emosyon. Minsan iiyak ka, minsan magmumuni-muni ka. Pero sa bawat pagharap mo sa damdamin mo, mas lumalakas ka. Pwede mong subukan ang pagsusulat ng feelings araw-araw, pagme-meditate o pagdasal sa umaga, pakikipag-usap sa therapist or spiritual guide, pagkilala sa sarili mong triggers at pag-aaral kung paano ito hawakan.
At higit sa lahat, pagpapatawad sa sarili at sa iba. Dahil habang dinadala mo ang bigat ng nakaraan, hindi ka makakausad sa hinaharap. Pero kapag natutunan mong huminga, bitawan at magpatawad, mas gagaan ang bawat araw. Hindi palaging andyan ang pamilya. Hindi laging may masasandalan. Pero kung may lakas ka sa loob mo, hindi ka kailanman magiging mahina. At sa bawat pagsubok, sa bawat lungkot, sa bawat gabi ng katahimikan, ikaw mismo ang magiging sandigan mo. Tandaan, ang pinakamalakas mong kakampi ay ikaw rin. Pillar 6, kakayahang mag-adjust sa pagbabago. Kung may isang bagay na siguradong mangyayari habang tumatanda tayo, ito ay ang pagbabago. Nagbabago ang katawan mo, nagbabago ang takbo ng buhay, nagbabago ang mga tao sa paligid mo, at minsan, pati ang sarili mong tahanan hindi na katulad ng dati. At sa gitna ng lahat ng ito, ang tanong, makakaya mo bang mag-adjust? Ang huling sandigan na mas matibay pa sa kahit sinong tao ay ang kakayahan mong umangkop sa pagbabago. Dahil ang mga taong hindi marunong mag-adjust, sila ang pinakamadalas makaramdam ng lungkot, galit at kawalan ng direksyon. Isipin si Frank, 78 years old. Dati, araw-araw siyang nakikipagkita sa mga kaibigan niya. Pero nang nagsialisan na ang iba, at ang ilan ay namaalam na, bigla siyang nabaon sa lungkot. Akala niya, tapos na yata ang masayang bahagi ng buhay ko. Pero imbes na manatiling malungkot, nagdesisyon siyang matuto. Tinuruan niya ang sarili gumamit ng cellphone at video call. Sumali siya sa online group para sa mga mahilig sa kasaysayan. Nakahanap siya ng bagong koneksyon, bagong kaibigan at bagong sigla, kahit sa bagong paraan. Ito ang aral. Hindi mo mapipigilan ang pagbabago pero pwede kang sumabay. Hindi mo kailangang takasan ng bagong panahon, pwede mo itong yakapin. Kung dati hindi ka marunong mag-video call, subukan mo ngayon. Kung ang paborito mong routine ay nawala, gumawa ka ng panibago. Kung dati may kasama ka sa bahay at ngayon mag-isa ka na, humanap ka ng bagong dahilan para bumangon. Ang pag-adapt ay hindi kahinaan, ito ay katalinuhan. Ito ang kakayahang sabihin, kahit nagbago ang mundo, kaya ko pa ring makahanap ng saya, ng saysay at ng koneksyon. Ang mga taong marunong mag-adjust ay mas masaya, mas mahaba ang buhay at mas kalmado ang loob. Hindi sila natatalo ng lungkot, ng pag-iisa o ng takot. Dahil alam nila sa bawat pagsara ng pinto may bagong bukas na naghihintay. Kung pakiramdam mo ay nahuhuli ka sa uso o parang wala ka ng lugar sa bagong mundo, hindi pa huli ang lahat. Ang pagtanda ay hindi katapusan ng pagkatuto, ito ay panibagong simula. At kung pipiliin mong matuto, sumabay at mag-adjust, mas makakahanap ka ng ligaya kahit sa gitna ng pagbabago. Dahil sa huli, ang pinakamatatag na sandigan ay hindi ang taong hindi iniwan ka, kundi ang sarili mong kakayahang sumabay sa agos ng buhay. Ngayong narinig mo na ang 6 na sandigan, pera, katawan, kaibigan, layunin, emosyonal na tibay at kakayahang umangkop, naisip mo na ba kung alin sa mga ito ang pinakakailangan mong palakasin ngayon? Sa totoo lang, hindi natin kontrolado ang lahat sa paligid natin. Minsan, kahit pamilya, kaibigan o mga taong mahal natin, hindi laging andyan. Pero kapag ikaw mismo ay may matibay na pundasyon sa loob mo, hinding-hindi ka mawawalan ng lakas, direksyon o pag-asa. Hindi mo kailangang maghintay ng tulong. Hindi mo kailangang umasa sa kahit kanino dahil may sapat kang sandalan na ikaw mismo ang bumuo. Kaya ngayong tapos na ang video, gusto naming marinig ang sagot mo. Alin sa 6 na pillars ang pinakanakatama sa puso mo? I-comment ang number nito sa baba, 1 hanggang 6. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang katulad mo ang makinabang. At syempre kung gusto mo ng mas marami pang content na makakatulong sa buhay, kalusugan at kaisipan mo habang tumatanda, huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notification bell. Dahil dito sa channel na ito, hindi ka lang basta viewer. Kasama ka sa komunidad ng mga Pilipinong may layunin, may lakas at may puso. Maraming salamat sa panunood at sana kahit isang aral lang mula rito, madala mo habang humaharap ka sa panibagong yugto ng buhay mo. Kita-kits sa susunod na video.